Because uh, we have a TV prod company. Wife ko si CEO and Yes. founder, si Marnie. So, nagba-block time kami ng show. And we have this agri show, Agripreneur. Parang yung election ay May 2019. Since non-news program siya, by July 2019, on-air na ulit ako. On-air na ulit ako. So, nandun, niche market siya, mga farmers, and hindi ko naman in-expect na during yung pandemic, dito magkakaroon ng interest yung public. Mga plantito-plantita, ganyan, yung mga farming, yung mga tao would go to farms because hindi sila pwede sa enclosed areas dahil ng pandemic. So parang nagkaroon siya ng magandang market as well. So, Pati kasi di ba, alternative farming meron din kayo. Ganun. yes, lahat, all sorts, and at the same time, yung mga, hindi lang kami nag-feature ng farms, yung mga MSMEs like yung gumagawa ng bagoong, mga peanut butter, pinopromote namin ng libre sa show para lalong dumami yung kita nila. And eventually, yung mga farmers na nakikilala namin, sabihin nila, tulungan nyo naman ho kami magbenta ng kamote namin. Hindi ho ako nagbebenta, naggagawa ho akong show. So sinubukan namin after and yun, natulungan namin yung income nila, especially nung pandemic. Yung mga panahon ng hard lockdowns, tinatawid namin sa mga from provinces to Metro Manila yung goods nila, kumikita sila, hindi sila masyado nahihirapan. So, yun yung parang community na nabuo ko. And lahat mga naging kaibigan ko sila. So yun yung mga ginawa ko noon. And So in a way, you're not connected at all with GMA aside from the as an employee, hindi Yeah. na. Yes, as an employee, hindi na. Aside from the produced show that we have in their network. Hindi na ako nag-look back talaga kasi yun na, decision ko yun. Parang I decided eh. So, parang okay na naman. At saka parang okay na ako nung time niya. So sir, you've been in ABS, you've also done GMP. Now that you're in TV5, what difference is it to be in a network like TV5? In ABS, 3 months ako doon. Fresh grad ako. 1994. May to parang July to August ako June to August ako sa ABS as researcher. Magandang Gabi Bayan. Na-culture shock ako noon. So, bumalik ako ng Los Baños. Hindi ko kinaya yung work. Pero tinapos ko yung episode ko, Happy si Kabayan, sa episode na ginawa. And then 6 months sa UPLB, sa SEERCA, Southeast Asian Research in Agriculture, as assistant editor. And then That's for Erie. hindi, yung mas maliit na agency nasa loob ng campus. And then after nun, yun na yun, nag-apply ako sa GMA. So, sa GMA, from PA, writer, researcher, tapos night shift desk, assistant, ako nagraradyo sa mga taga-gising ng reporter, Vicky Morales at Jiggy, pwede ba gisingin? May coverage. Yes ma'am, gisingin ko. Ganon tayo. Until nakapagsulat ako and then binigyan ako ng isang episode to produce for Brigada 7 and then dire-diretso na. So, when it came to the time na kailangan kong, or ginawa na akong reporter, tinodo ko na. Parang, tinodo ko na yung mga storya na pwede kong gawin. Ako kasi yung parang reporter dun na hindi ako umaasa sa assignment. Para ako yung mag-pitch. Kasi di ba para mas masarap pusang loob mong ginawa.
So, Galing sa'yo yung concept and idea. Oo. And now, yung bagong network at 49, nagtataka nga ako because merong, in a way, parang freshness. Dapat kasi parang yung mga kakilala ko pagod na eh. Parang napagod sila eh. Yung energy, yung passion, I guess nandun lang siya talaga na baka parang pag nag-iisip akong storya, gumagana pa rin siya. Paano ko kaya to iisahan? Parang gano'n. So, yung 20-year-old energy, yun yung masasabi ko. 20-year-old energy nung fresh grad ako and excitement na andun pa rin. Even if nung umalis ako nung 2018, fired up pa naman ako nun. Hindi ako pagod eh. Because ako yung kusang loob na gumagawang story. I enjoyed really the journey. So, kaya kailangan ko lang talagang, sabi ko parang ulit-ulit naman yung problema ng Pinas. Kawawa naman talaga. Diba? Ito ka na reporter, kita mo na yung nangyayari. Pero yun nga, yung politics ibang play siya eh. So, hindi siya para sa akin. And now, from agri-show, from production, ganun pa rin kasi nag-voice ka, nag-shoot ka, nag-i-interview ka. So, hindi naman mawala yung skill natin na nandiyan na yun. Pero yung passion, parang masasabi ko na buong-buo pa rin siya. Parang walang doubt na padala nila ako tomorrow sa Timbuktu, and it's okay for you. Japan. Earthquake. Para maganda na, Japan. Excited. So, joke lang. Sir, what's the actual role? What does it entail? Like, are you an anchor for Frontline in particular? Anchor. So, addition ako kay Julius and Yeng. And if may breaking stories or malalaki stories, ang tawag ni Lamam Lucci dun is Anchors Away. So, de-deploy ako for remote broadcast. Which is ginagawa ko naman talaga before. So, yung familiarity sa work, yun. Second day ko would be sa may Quiapo na agad, Plaza Miranda. Tuesday. So, because of na Black Nazarene. Sure. Ano yung deciding factor bakit siya 5? Kasi syempre, ang mga tao iisipin na, ba't kung babalik ka, hindi sa GMA? Diba? Well, nagkaroon ba ng offer din ng GMA? Like TV5? May mga offers, pero ayoko na talaga eh. May ibang network din. May mga minute din kami. Ganun. So, pero ang ano ko talaga, ayoko na. Yung I'm really done. Yung tapos na yung phase ko na yun. Parang happy na ako na ito You've lang done yung that. yes, paano ba? Parang sa mga stories na ginawa ko, for example, let's say 2013. Yung stories na ginawa ko for 2013, yun na yung pinakamalaki for that year. Let's say 2003, yun na yung pinakamalaki for 2006, yun na yung pinakamalaki, parang ganun na yung mga ginawa kong story. So, para ano pa ba, wala akong babalikan. And ang deciding factor talaga dun is not for anything else, but yun, nagmanifest siya sa prayer. Yun yung sinasabi ko, very important siya na, parang, nagko-converse lang ako, Lord, gusto mo ba ako magsalita ulit? And all of a sudden, may 3-4 na invitation to do lectures, to do talks, ganyan. So, okay, hindi ko siya tinake na sign. Okay, may talk, ganyan. And then, tumawag si Ryan Wego, producer for TV5, asking me to join the Weekend News kasi maglalagay daw sila ng weekend. Sabi ko, ayoko. Yun talaga eksakto sinabi ko, Ryan, tayo ko na eh. Hindi pagod eh. Retired na ako. Sabi niya, Kuya,
subukan mo ulit. Ayoko na talaga, sabi ko ayoko. I did not even ask kung ano ba yung offer mo. Diba? Sabi ko, baka i-consider ko. Hindi, ayoko na talaga. Sabi ko, kain na lang tayo. Sabi ko, kain na lang tayo. Kumain kami. Tapos, sabi kasi, bakit ba ako naisip, pinapahanap ka? Sino papahanap? Mga boss. Sinong boss? Hindi nga paano yung mga hindi pinapahanap ka. Okay. So, during that time, parang hindi matuloy-tuloy yung mga meetings. And then, finally nga, nung natuloy, pinaliwanag ni Cliff, yung PM nila, Cliff Ginko, na ganito yung gagawin mo. Tapos, sabi ko, Cliff, pagod na. Hindi pagod. Retired na ako eh. Parang tapos na ako dyan. Okay na ako eh. So, and then, naulit-ulit yung meeting, mga dalawa pa. Tapos, and I prayed, really. Yun yung talagang sequence ng events eh, na, Lord, kung gusto mo to, your will, you decide for me. Kasi, hindi na nga ako yung dati na, sige, may ganyan, kunin natin. Hindi ganun. So, I really surrender everything to God. Dahil, konti lang, maikli lang yung buhay natin. So, ano sir yung naging deciding factor? Deciding factor is naging mabilis yung proseso, naging mabilis lahat. Kasi nilatag ko eh. For example, nag-meeting kami ni Ma'am Luigi. Ma'am, ito ho yung ginagawa ko. Yearly, meron akong absent. I'm sure mag-a-absent ako kasi meron kaming bakasyon yearly na isang buwan. Required po yan. Okay lang yan. Ma'am, baka makita nyo ako sa major production company next year. Kasi may ginagawa ako. Okay lang yan. Ma'am, yung mga lahat ng mga di ba yung mga naging kaibigan ko the past years, baka kawan nila ng okay lang yan. So, naging madali lahat. Walang problema. Oo, naging madali lahat. And then, yun na. I guess yun na yung parang hindi naman siya talagang parang ako yung basis ko, yung deciding factor, yung naging madali lang lahat yung usapan. Kasi in other works na ginagawa ko, like for example may project or parang business na gusto kong gawin, kahit pag-isipan ko yan ng matagal, at the end of the day, hindi talaga siya mangyari. Ang hirap niyang ayusin, parang hindi mo maikasa ng ayos at hindi natuloy. Basa ko doon, ayaw ni Lord. Pero may bagay na naisip mo lang today and then nagawa mo agad. May clearance si Lord dyan, okay yan. So, yun yung mga indicators ko na bakit. So parang nagkaroon ka ng parang ease of doing business with them because they agreed with your terms. Oo nga, kasi wala ka pating restriction. All the latags na sabi ko, ma'am, meron mo akong ads na lalabas. Yes, okay lang yan. Kasi ano na naman yan, parang nauna na yan. So, as in, madali siya lahat. Parang walang But sabi ko, ma'am, isa lang po yung gusto ko sanang hiling. Kung mag-a-anchor po ako, sanay kasi talaga ako lumabas. Meaning, kailangan ma-feel ko yung storya para ma-fire up yung sarili ko. Although pwede ako magpa-shoot, pero I really need to feel yung story. Kasi ganun talaga ako eh. Gusto mo yung sumasabak sa gere eh, di ba? Hindi naman masyado, pero and then, yung story kailangan ma-feel ko at the same time. Yun yung tingin ko magkakaroon talaga makakabuo ko ng mga edge stories eh. Edge stories. Kung wala yun,
mabubuo yung human side ng mga stories. Will you be having the liberty to do your own reportage in cases like if there's like something that comes up, pwede kang masunod in order to like do your story? Guidance pa rin nila. I would seek yung guidance ng mga, syempre ng mga boss, mga Approval PMs, pa rin EPs. nila. So, although pag may, syempre may natisod ako, ibabato ka na agad. Like, itong Nazareno, may mga natisod ako story. So, humingi akong clearance, pinadala ko na sa kanila script. Alam na nila yung materials. Okay.